Praise God. Tonight, before we begin our topic, let us come before the Lord in worship. Let us join our hearts together and we sing it like a minute from our hearts, worshiping the Lord Jesus Christ. For in Him, that's what the song says, in Him we are complete. It's the fullness of the Godhead bodily, the Father, the Son, and the Holy Spirit is in Jesus. Here I am, O God, I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life, I look to you, Lord. Your love that never ends stars me again. Here. Hallelujah. Lord God Almighty, we just want to honor, and I will be complete in you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God Almighty. Our loving Heavenly Father, we just want to honor and thank you tonight for giving us another day, another opportunity when we can come to your throne of grace. It's not a throne of punishment. It's not even a throne of condemnation and judgment, but a throne of grace. So we can obtain mercy and we can find grace to help in times of our need. Lord, tonight we just want to commit and we entrust to you this midweek Bible study, that as we go along studying your words, we pray that our Holy Spirit, our great teacher, will guide us and will direct us towards understanding the truth, especially concerning the sufferings of our Lord and Savior Jesus Christ for the salvation of each and every one. Lord, we just want to thank you tonight for the opportunity that we can come to their spaces, to the opportunity to come to their places, even as we minister the Word of God in Jesus' name. We just want to give you praise, we just want to give you honor, and we just want to thank you tonight. We love you, Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ngayong gabi sa ating pong special midweek Bible study, because having said special, ay kung bakit ay sapagkat ang imiminister po natin ngayong gabi, the message I want to submit to you tonight, has something to do with, hallelujah, one of the many events and accounts that took place in the life of our Lord Jesus Christ during the Holy Week, during the Easter week or the Passion Week of our Lord Jesus Christ way back 2,000 years ago. So yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi, at samahan po ninyo ko over the next 1 hour, hallelujah, or so, na pag-aralan po itong minsan ay hindi po nabibigyang pansin, minsan ay hindi po natin natututukan ng pag-aaral at mahalagang mensahe patungkol sa mga nangyari sa Panginoong Jesus. Mga bagay na mahalagang maunawaan po natin, hallelujah, patungkol sa kanyang mga paghihirap, mga pagsasakripisyo, alang-alang sa ikaliligtas at ikapagpapala ng buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. So ngayong gabi, welcome po sa ating midweek Bible study. Sa mga kapatid po natin across the globe, wherever countries you may be tonight, we just want to greet you tonight, and may the blessing of the Lord reaches you wherever you may be in Jesus' name. Maging sa mga kapatid po natin sa mga cities and provinces in the Philippines, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat for taking time to be with us tonight, and we appreciate you joining over our Facebook Live page in Jesus' name sa The Life Giver Church Worldwide. Salamat po ng marami at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Announcement lang po na sa darating na Friday night ay magkakaroon din po tayo ng isang special
night of being together. At ang pag-uusapan po natin sa Friday night from 7 o'clock and onwards ay patungkol po doon sa napakahalagang declaration ng ating Panginoon before He died on the cross. At ito po yung sinabi niya sa John chapter 19 verse 30, nang sabi niya, Tetelestai, it is finished. Ang pag-uusapan po natin ay kung ano ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon na naganap na, it is finished. At tatalakayin po natin in an in-depth study kung ano po ang ibig sabihin ng salitang it is finished. So, sana'y samahan po ninyo kami sa darating na Friday night sa The Life Giver Church Worldwide Facebook page at magsama-sama po tayo na patuloy na mag-aral ng salita ng ating Panginoon at ang ating pong bibigyan ng emphasis on Friday night ay yung kanyang declaration, Tetelestai, it is finished. So we hope you can join on Friday night from 7 o'clock onwards. Hallelujah in Jesus' name. And ngayon pa lamang, nagpapasalamat po kami sapagkat alam po namin na maglalaan po kayo ng panahon sa Friday, maging sa Sunday, sa ating pong special Resurrection Sunday service, maglalaan po tayo ng panahon para po magkasama-sama. So pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon at ngayong gabi, simulan po natin ang ating pag-aaral sa mensahe pong ito na akin pong pinamagatang Test of Loyalty and Test of Love. Hallelujah. At meron po tayong subtitle na Betrayal Hurts or The Pain of Betrayal. Ang mga pag-aaralan po natin ay parang bahagi ng ating karanasan kung papaanong naging bahagi din ng karanasan ng ating Panginoong Jesus. So ang pag-uusapan po natin ay yung betrayal ni Judas. At kung ano ang naging reaksyon ng Panginoon sa kabila ng kanyang pagkakanulo, ay paano ipinadama ng Panginoong Jesus ang kanyang pagmamahal, paano niya ipinakita at ipinahayag ang kanyang grasya sa kabila ng lahat ng masakit na ginawa ng isa sa kanyang minahal na alagad. Ang pangalan po ay si Judas. Kaya alam po natin kapag ang pinag-uusapang topic has to do with betrayal, the first name that will come into our minds ay alam po natin si Judas. So yan po ang ating pag-uusapan, paano siya naging betrayer? Ano ba yung mga nangyari? Bakit sa kabila ng kasama niya ang Panginoon for 3 years, ay nagawa pa rin niyang ipagkanulo ang Panginoong nagmahal sa kanya. Ang Panginoong tinuring na siya ay isa sa matalik na kaibigan. Ang Panginoon na tinawag siya sa isang tungkuling napakabigat at ito po ay ang maging ingat yaman ng kanilang ministry. Balit sa kabila ng lahat ng ito, bakit nagawa pa rin ni Judas na ipagkanulo ang Panginoon? At sa kabila ng kanyang pagkakanulo, paano ipinahayag ng Panginoon ang kanyang grasya, ang kanyang pagpapatawad, at ang kanyang pagmamahal sa isang nilalang, sa isang persona na itinuring niya na isa sa inner circle of disciples. Yan po ang ating pag-uusapan. At kung kayo po, katulad ng marami, ay nakaranas ng minsan ay na-betray, huwag po kayong masurpresa sapagkat kung nangyari yan sa inyo, yan din ay nangyari sa ating Panginoong Jesus. So yan po ang ating pag-uusapan. Hallelujah. Ang simulan po natin dun sa isang napakasakit na salita at ito po yung betrayal. Kayo ba nakaranas na ma-betray? O nakaranas na kayo, forgive me for saying this, na kayo mismo yung betrayer? Naranasan nyo ba ang kayo ay maipagkanulo? O baka naman kayo mismo ang nagkanulo? Na sa mga dalawang salitang ito, maniwala kayo, napakasagana ng pag-ibig, ng pagpapatawad, ng grasya at kahabagan ng ating Panginoon.
sa kabila ng lahat ng ito. Hallelujah. Ako'y naniniwala na ang minsan ikaw ay ipagkanulo ay napakapait na karanasan. Ako po, sa aking halos mag-aapat na taon na paglilingkod sa Panginoon nang makakilala ako, ilang beses ko po naranasan ang ako ay mabetray. Kaya I will be speaking from an experience. Naranasan ko po several times ang ako ay mabetray. At ang masakit sa karanasan ng betrayal, kung sino pa yung pinakamalapit sa iyo na itinuturing mong mga kaibigan, halos ituring mo ng kapamilya, dito mo maranasan yung betrayal. Yun po yung masakit. At kapag kayo ay nabibetray, naranasan ko po na kapag ikaw ay naipagkanulo, sa mababaw na salita ay parang ikaw ay na-traidor. Ang masakit ay parang may kutsilyo na tumarak sa iyong puso. At pagkatapos hindi pa nakontentong yung kutsilyo ay itarak, kung hindi ititwist pa ng ititwist sa iyong kaloob-loobang damdamin, hanggang sa totoong madama mo ang sakit, ang kirot, nang ikaw ay pagtaksilan ng iyong itinuturing na mga minamahal na kaibigan. That was so painful. And I truly believe, marami ngayon ang aking kinakausap na nararating ng mensaheng ito na kayo man din marahil ay nakaranas dito. Pero sa lahat ng ito, ano ang inyong naging reaksyon? Kayo ba'y naging bitter o naging better? Kayo ba ay naging nakaranas ng forgiveness, pagpapatawad? Kayo'y pinatawad? Naranasan nyo ba ang i-apply ang malalim na pag-unawa? O sa lahat ng ito, ano ang inyong naging reaksyon? Na maaaring naapektuhan ang inyong ministry, naapektuhan ang inyong kinabukasan, naapektuhan ang inyong relationships. Yan po ay napakahalagang paksa ng Passion Week ng ating Panginoon. Hindi yan nabibigyan ng pansin. Hindi yan natututukan ng mga salita. Sapagkat akala natin very negative itong betrayal eh. Pero ito po ay bahagi ng buhay nating lahat. Tayo'y nakakaranas nito at dumadaan dito. At sa kabila ng lahat ng ito na pinagdaanan, ano ang ginawa ng Panginoon? Paano ipinadama ng Panginoon ang kanyang pagmamahal? Paano niya ipinakita ang kanyang kahabagan? Hallelujah. Kaya yan po yung karanasan ng ating Panginoon. At sabi ko nga, ang malungkot na yugto ng betrayal ay ang gagamitin ng kaaway ay kung sino pa yung nakasama mo sa paglilingkod, kung sino pa yung kasama mong magdasal, kasama mo sa mga ministeryo, kasama mo sa pagkain, kasama mo sa biruan, kasama mo sa iyakan, kasama mo sa lahat ng inyong pinuntahan, hanggang sa ikaw ay maging very close with them, pagkatapos hindi mo inaasahan kung sino pa yung partikular na malalapit sa iyong kalooban, yung pa yung gumawa ng isang napakasakit at napakakirot na bagay na hindi mo ma-imagine na magagawa nila laban sa iyo. Hallelujah. Parang sasabihin mo na laway, wow! Parang heavy, wow, parang gano'n na lang po eh. Pero alam po ninyo, napakasakit. Napakasakit. Now, pag-usapan po natin, papaano ba nangyayari ang isang tao ay maging betrayer? Alam ninyo, napag-aralan natin sa paglipas ng panahon
na ang nabibitray, hindi lamang siya yung biktima, kundi mismo yung nagbibitray ay biktima din. Kaya kung mauunawaan natin na yung nagkakanulo sa'yo ay biktima rin, na siyang nambiktima sa'yo, matututunan natin kung papaano natin harapin ang betrayal. Kasi, hallelujah, si Judas hindi naman from the beginning betrayer eh. Actually, si Judas, if we will analyze yung kanyang ministry, si Judas po ay one of the confidants of Jesus Christ. Isa sa pinakamalapit na konfidante ng ating Panginoong Yesus. Hindi lamang siya constituent, hindi lamang siya comrade, siya po ay konfidante ng Panginoong Yesus. At kabilang sa mga inner circle of the 12 disciples, hindi lang siya regular member of the 12. Kung hindi siya ay pinili na maging isa sa Jesus orbit o Jesus inner circle of disciples. Kaya kung merong inner circle like Peter, James, and John, si Judas po, hallelujah, he belongs to the inner circle of the 12 disciples. In reality, he was given the most important ministry of the group to become the treasurer of Jesus' ministry. So kung hindi siya pinagtitiwalaan ng Panginoon, kung hindi siya naging close sa Panginoon, hindi siya ituturing at bibigyan ng posisyon ng Panginoon na maging ingat yaman ng kanilang ministeryo, ng kanilang grupo. Hallelujah! At yan ay mababasa natin sa Bible, na siya ang tagapag-ingat ng yaman ng grupo ng Panginoong Jesus. Hallelujah! He was one of the most trusted disciples of the 12. At isa pa po dyan, siguro kung ating babalik tanawan yung kasaysayan ng Panginoon sa kanyang earthly ministry bilang treasurer, marahil si Jesus laging kausap ni Judas. Sapagkat pag-uusapan ni Jesus at ni Judas ang kanilang mga budget at ministry expenses. At ang pinag-uusapan nila marahil ay malalalim na mga programs, budget, expenses, and finances ng ministry. Hallelujah! Tayo po sa The Life Giver Church, meron pong finance officer, si Pastora Baby Lugay. At most of the time, kami po, hallelujah, ay nag-uusap concerning ministry expenses, ministry budgets. At ganyan po si Judas. Very close. Hallelujah. Kaya pinag-uusapan nila, hindi lamang marahil ministry funds, ministry budgets, kung hindi maging ministry philosophy, ay pinag-uusapan nila. Ganyan ka-close si Judas Iscariot kay Jesus Christ. Kaya, hallelujah, analyze po natin, yan yung ministry niya. Kaya nga, sa modern term, pwede nating sabihin na si Judas is an insider to Jesus Christ. Alam niya ang in and out of the life of Jesus. Insider siya eh. Hallelujah, hindi siya outsider of the ministry. Kaya, yan po yung katotohanan. Now, ang tanong, papaano nakapasok ang spirit of betrayal kay Judas? Hallelujah. Notwithstanding or in spite of, napakalalim ng kanyang relationship kay Jesus Christ. Saan nagsimula ang kanilang issues? Saan nagsimula na umusbong itong betrayal spirit sa kanya? Hindi naman ito overnight naganap eh. Ang espiritong ito ng pagkakanulo ay hindi po naganap sa isang magdamag na proseso lamang. Ito po ay nangyari, una, nag-inject ng binhi, ng offenses, tapos yung binhi ay, hallelujah, nadagdagan, heap upon heap na mga issues until it becomes, hallelujah, grievously, the spirit of betrayal. Makikita natin na si Judas ay biktima lamang.
Siya ay biktima kung papaanong maraming traidor at mga nagkanulo ay biktima lamang. At kung papaano siya na biktima ay binabanggit po at mapag-aaralan natin sa Biblia. Ang Bible din po ang nagpapakita kung saan nag-ugat, kung saan ang root, ang binhi ng spirit of betrayal kay Judas. Hallelujah. So yan po yung pag-aralan natin. How did Satan penetrates into the minds, into the hearts, and into the soul of Judas? Papaano nakapasok? Papaano naka-impluwensya ang kaaway na si Satanas sa buhay ni Judas? Actually, yung spiritong ito hindi naman galing sa kanyang inner being eh. Ang lahat ng impluwensya at puwersa na nag-impluwensya sa kanya para ipagkanulo ang Panginoon ay nanggaling sa labas. Hallelujah. At ito po definitely ay nanggaling kay Satanas. So tingnan po natin sa John chapter 13 verse 2 kung saan nagmula yung kanyang spirit of betrayal. Verse 1 hanggang verse 2. Ang sabi po, basahin po natin, "Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come that he should depart from the world to the Father." So dito po sinasabi na alam ng Panginoong Yesus na magpapaalam na siya sa mundong ito para magbalik at pumaroon sa kanyang Ama. Yan ang binabanggit po ng verse 1. Ang sabi po, "Having loved his own who were in the world, he loved them to the end." Very significant and very strong and powerful reminder from the Word na ang Panginoong Yesus, nalalaman niya na ilang sandali na lamang ay magbabalik na siya sa kanyang Ama. Magbabalik na siya sa langit. At ang sabi po, hallelujah, minahal niya ang lahat ng minahal niya dito sa sanlibutan. At ang klase ng pagmamahal na ipinadama ng Panginoon ay hanggang sa huli. Hindi nagbago ang kanyang pag-ibig sa simula, sa kalagitnaan, at ang kanyang pagmamahal ay hanggang sa dulo. Na siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo ilibing, mabuhay na magmuli at umakyat sa langit. Hindi na apektuhan ng pagkakanulo. Hindi na apektuhan ng pagkakaila. Pagkakanulo ni Judas Iscariot at pagkakaila ni Pedro. At pagtalikod sa kanya ng mga alagad, ang pagmamahal at ang pag-ibig ng Panginoon. Ulitin ko po, ang pag-ibig ni Jesus para sa atin ay hindi nabawasan at hindi kayang bawasan ng betrayal, ng denial, and even ng desertion of the disciples. Di ba? Pinagkanulo siya ni Judas. Pero nagbago ba ang pagmamahal niya? Pinagkaila siya ni Judas. Pero nag-iba ba ang pag-ibig niya? Tinalikuran siya ng mga alagad sa hardin ng Getsemani. Pero siya ba ay nagbago? Sa talatang ito sinasabi na nang mahalin tayo ng Panginoong Yesus, ay minahal tayo sa simula, sa gitna, hanggang sa dulo nito. He loves us to the very end. At yan ang gustong ipakita ng Panginoon sa atin. Na no amount of betrayal, no amount of denial, not even amount of deserting Him can change His love for all of us. At yan ang katotohanan. Nakakalungkot lang na may mga nagtuturong ang pagmamahal ng Panginoon ay nakasalalay sa pagmamahal mo sa Kanya. Pag mahal mo siya, mahal ka niya. Pag tapat ka sa Kanya, magiging tapat siya sa iyo. Pag ikaw ay lumapit sa Kanya, lapit siya sa iyo. Hallelujah. Pag pinaglingkuran mo siya, paglilingkuran ka niya. Hindi po yan ang katotohanan. Kahit hindi mo siya mahal, mamahalin ka pa rin niya. Kahit hindi ka tapat, mananatiling siyang tapat sa ating lahat. Magkulang ka man, hindi magkukulang ang Panginoon sa atin. Yan ang klase ng pag-ibig
na meron ang Panginoon para sa ating lahat. Unconditional and independent from our performances. Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi po sa verse 2, and supper being ended, the devil, having already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. So dito po lilinawin natin. Si Judas Iscariot po ay biktima lamang ni Satanas. Biktima lamang ng Diablo. Sapagkat ang sinasabi po ng talata, nang matatapos na ang hapunan, si Satanas, ang Diablo, ay nakapagtanim na, nakapag-inject na ng suggestion in the minds and in the heart of Judas Iscariot to betray the Lord Jesus Christ. So, tumiming ang demonyo. Inintay ni Satan ang isang pagkakataon na ang puso ni Judas ay bukas na bukas para ipagpatuloy ang kanyang masamang balak na tamnan ang kapuso, kaisipan, kalooban at puso ni Judas na ipagkanulo ang Panginoong Jesus. And again, this is not an overnight process. Hallelujah. Kaya, nagtagumpay ang diablong si Satanas sapagkat nakita niyang bukas na ang pintuan ng puso, kaisipan at kalooban ni Judas para ipatupad na at i-implement na ang kanyang spirito, ang kanyang balak na i-betray ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. And we know fully well, kung si Satan ang pinagmulan niyan at author ng betrayal, hindi tayo masusurpresa. Sapagkat sa hardin pa lamang ng Eden, ay, nagganap na yung betrayal, yung spirit of betrayal ng Diablo. Hindi ba? Sa Garden of Eden pa lamang. Pansinin ninyo, sino ba ang nagkanulo sa Diyos? Hindi ba si Adan? Si Adan ang kauna-unahang nagbetray sa Diyos. Hallelujah! Nag-commit siya ng betrayal sa Panginoon. Yung trust ng Panginoon ay sinira ni Adan. Sino ang nag-impluensya? Satan, the devil himself from the very beginning. Sino ang nag-betray kay Abel? Hindi ba yung kanyang kapatid na si Cain? Sino ang nag-betray kay Esau? Hindi ba si Jacob? Sino ang nag-betray kay David? Hindi ba yung mismong anak niya na si Absalom? And so on and so on. Kasaysayan ng Biblia na panahon-panahon, bawat sali ng henerasyon, ay hindi nawala ang espiritu ng betrayal from the very beginning of time. The list goes on and on and on and on. Hanggang sa sumapit mismo ang anak ng Diyos, ang Panginoong Yesus, ay makaranas ng betrayal. All because, hallelujah, simply because of Satan, the devil himself. Can you imagine that? Si Satan po ang author ng betrayal. At kung ano ang kanyang layunin, ang pinakalayunin at ang bottom line ng betrayal is to distort, to destroy, and to ruin relationships. Wala namang ibang balak si Satanas kung hindi sirain ang relasyon. Bakit siya nagtatanim ng spirito ng betrayal? Bakit siya namdadaya, yung spirit of deception? Simply because he wants to destroy relationships. Alam niyang sa Panginoon, napakahalaga, very paramount ang relationship sa Panginoon. Ang pinakamahalaga na biyaya ay ang relasyon. Kaya nga sa pasimula pa lamang, may Ama, may Anak at may Espiritu Santo para ipakita sa atin ang kahalagahan ng relationships. The Father, Son, and the Holy Spirit, and the significance of Godhead is relationship. Pero anong ginawa ni Satanas?
ang ginawa ni Satanas ay ang sirain ang relasyon. Kahit na ng relasyon ng isang maayos at masayang pamilya. The devil wants to destroy relationships. He wants to deceive. He wants to distort. And he wants to ruin relationships. That is the very purpose of betrayal. Ang relationship na gusto niyang sirain ay yung pinakamalapit na relationships. Hallelujah. Kaya dadayain niya ang sino mang pwede niyang madaya basta't nakita niya may pagkakataong bukas na bukas sa pandaraya at pangliling lang niya, gagamitin niya ang mga taong ito para guluhin, i-confuse ang kanilang kaisipan, ang kanilang kaluluwa. Kung born again ka na, hindi niya na makukompuse ang iyong spirito. Kung anak ka na ng Diyos, hindi niya mai-impluensyahan ang iyong spirito. Pero titiyakin ko sa iyo na kahit born again ka na, pwede pa rin niyang ma-impluensyahan ang iyong kaluluwa, ang iyong isip, damdamin at kalooban. Ang spirito mo, hindi niya na yan mapepenetrate. Sapagkat ang spirito mo ay selyado ng Holy Spirit. Not even amount of sin can penetrate your spirit, your regenerated spirit. But the devil can still penetrate your mind. The devil can still operate in your emotions. He can still play with your heart. Kaya wag tayong matulog, wag tayong magpapakakampante. Wag mong sabihin nasa grasya ka na. Wag mong sabihin anak ka na ng Diyos at wala nang puwang ang kaaway para No, it's not. The devil is like a roaring lion, is as a roaring lion, walking about, aali-aligid, seeking whom he may devour. And as he sees your heart open, as he sees your mind open, and as he sees your emotions open, he will work and he will operate in your soul. At yan ang nangyari kay Judas. Hallelujah. Kaya, praise God. If you can imagine heaven, saan ba nagsimula ito? Saan ba nagsimula si Satanas? Si Satanas ba nilikha ng Diyos? Ang sagot, hindi nilikha ng Diyos ang diablo si Satanas. Originally, si Satanas ay ang Lucifer. Isa sa pinakamakinang na anghel. One of the most brilliant angels God has ever created. Ang pangalan ay si Lucifer. Sa sobrang kakinangan at sa sobrang brilliant ng angel na ito, that he is almost a perfect and angelic being he can be, siya ay nagmataas. Tinignan niya ang kanyang sarili at nang makita niya ang kanyang kaningningan, ang kanyang karanyaan, at ang paraan ng pagkalalang ng Panginoon sa kanya, hinangaan niya ang kanyang sarili at binalak na maging mataas pa kaysa sa trono ng Panginoon at mahigitan ang Panginoong lumikha sa kanya. At dahil dito, nagawa niya. Tignan ninyo ang heaven is as perfect as an environment and an atmosphere can ever be. Wala nang masasabing pinaka-perfectong environment. Wala nang masasabing pinaka-perfectong atmosphere, climate, maliban sa heaven. Pero heaven as perfect as it can be, heaven as perfect as it can exist, biruin yung si Lucifer bumulong at nagsalita sa halos 1/3 of angels. In the eons of time ay nagwo-worship, hallelujah, nakapalibot sa trono ng Diyos na sumasamba araw at gabi. Pagkatapos binulungan ni Satanas at nagpahayag ng mga slanderous accusations against God, na yung 1/3 of the angels were even deceived to follow the devil Satan until he becomes not just Lucifer, until later on, he was known to be Satan the devil. Siya'y naging si Satanas ang diablo. At ano bang ibig sabihin ng Satan? The word Satan comes from the Greek word satana. At ang ibig sabihin ng satana is an accuser. One who is conspiring against. Yan si Satanas. Walang ginawa kung hindi
magbulong ng mga maliliit na tinig na walang gagawin kung hindi ibulong ng ibulong sa tao ang ikasasama ng tao. Walang mabuti sa kanya kung hindi pawang kasamaan, sapagkat yan ang kanyang balak. Hallelujah. Yan po si Satanas. Hindi ko siya minamagnify. Pero ayaw nating maging ignorante sa kanyang mga balak. Ayaw natin maging ignorante sa kanyang mga devices, sa kanyang mga wiles. Sapagkat hanggang ngayon ay nakapandadaya pa rin ang demonyo. Kung hindi tayo makauunawa sa kanyang mga pamamaraan at estratehiya para tayo'y dayain. At ang nakalulungkot, even the very elect are deceived. Even the very elect are being deceived. Hallelujah, yan ang nakalulungkot. Huwag niyong sabihin nasa grasya tayo. Huwag niyong sabihin pastor kayo. Huwag niyong sabihin bishop tayo. Ang kaaway walang pinipili. Aali-aligid na naghahanap ng pusong bukas, isip na bukas. Di ba may kasabihan, an idle mind is a playground to the devil. Kaya kung hindi natin pupunuin ang ating kaisipan ng mga salita at pangako ng Panginoon, ang kaaway paglalaruan ang ating kaisipan. Hanggang pag napaglaruan ang ating kaisipan, bababayan sa ating damdamin at paglalaruan na rin ang ating damdamin. Hanggang pag ang isip mo at damdamin ay napaglaruan na ng demonyo, hahakbang ka na sa mga disposisyon at desisyong pagsisisihan natin pagdating ng panahon. Hallelujah. I am reminding this message because this is very vital. This is very significant. Nakalulungkot. It's still happening amongst churches even today. May isang kapatid na malapit na pastor na nagkwento sa akin, kamakailan lang ay meron na namang isang simbahan ang nahati. Dito po sa Pasig. At hanggang ngayon patuloy na nahahati at nasisira ang mga simbahan. Patuloy na sinisira ang pamilya. Patuloy na sinisira ang relasyon. Nang kung sino pa yung malalapit na magkakaibigan. Kung sino pa yung malalapit na mga naglilingkod ang ginagambala ng kaaway. Kaya kung hindi tayo magiging, hallelujah, matalino at hihingi ng patnubay sa Espiritu ng Panginoon at pag-aralan ng mga bagay na ito, maaaring isang panahon hindi mo namamalayan, very, very subtle, the devil is now playing with your minds. The devil is now working and operating in your emotions. Until one day, magulat ka na lang at magising isang araw, hallelujah, na huli na ang lahat. Kaya, heaven as perfect as it can be, an environment, the devil was able to negatively affect 1/3 of the angels by slanderously accusing God. At yung mga angels naman ay nadaya. Kaya isang panahon, ang Panginoon inihugos ang demonyo, ang diablo na dating si Lucifer, parang isang kidlat na inihugos dito sa sanlibutan, dito sa earth. Hallelujah! Kasama ng kanyang hindi mabilang na mga cohorts at mga kampon ang tawag. Kaya yan po ay naglipana. Si Satanas isa lang. Hindi siya omnipresent. Huwag kayong maniwalang si Satanas ay nasa lahat ng dako. Huwag din kayong maniwalang si Satanas alam ang lahat. Huwag din kayong maniwalang si Satanas ay makapangyarihan. Maniwala kayong si Satanas ay hindi omnipresent, omniscient, at hindi omnipotent. Isa lang ang omnipresent, omnipotent, and omniscient, and that's our God. Si Satanas nasa isang lugar lamang. Pero pinakikilos niya ang kanyang mga 1/3 fallen angels, ang kanyang mga demon spirits. Kaya nalulungkot ako pag mayroong pastor na nagsasabing, Satanas, lumayas ka sa church na ito. Hallelujah. Pwede kang mag-rejoice kasi buti na lang nasa church pala nila sa Satanas, wala sa church namin. Hallelujah. Pag sinabi mong, Satanas, lumayas ka sa lugar na ito. Satanas, lumayas ka sa pamilya na, mina-acknowledge mo si Satanas nasa bahay ninyo? Nasa isang lugar lang si Satanas, pero marami siyang pinakalat na mga demon cohorts.
At yun ang gumagambala sa ating lahat. At ang dala-dala niya, spirit of deception, spirit of division, spirit of stripes, spirit of betrayal. Wala naman siyang bala kung hindi mandaya. At pag nandaya, maghati. Pag naghati, magwasak. Pag nagwasak, patungo sa kamatayan. Yan lang po. Kaya kapag mayroong division, pag mayroong naghahati, huwag ka nang magtanong, Lord, sa kaaway ba ito? Anyone dividing is not of God. Anyone deceiving is not of God. Anyone ruining relationships is not of God. Anyone distorting your relationship is not of God. Kaya pag ikaw ay nagiging instrumento ng pagkakahati-hati, hallelujah, may pagkakataon pa para tayo manalangin at magsabing hindi ito sa Panginoon. Pag tayo nagiging instrumento ng pag-aaway, ng pagkakahiwa-hiwalay, alam natin hindi ito sa Panginoon. At may pagkakataon pa para manalangin at tilingin sa Panginoon na tayo'y kanyang kahabagan at tayo'y ilagay sa kalagayang maging maayos. And that's what he gave Judas many opportunities to repent. But instead of repenting, hallelujah, naging guilty sa kanyang ginawa at naging remorseful, hindi nagrepent. Kaya nagpakamatay. I hope you can follow me. Hallelujah. Parang introduction pa lang ng topic natin. Praise God. Pero magpatuloy po tayo. Are you following me? Am I making sense tonight? Hallelujah. Ang akin bang sinasabi ay may katuturan o mahalaga? Hallelujah. Paniwalaan natin na ito'y kasaysayan ng Panginoong Hesus. Tignan natin kung, hallelujah, paano nakapasok at nakapandaya ang demonyo. Nung si Judas, kasama ng Panginoon, ay dumalaw sa bahay ni Lazaro, ni Marta, at ni Maria. Parang dito naging masyadong nadiligan yung offense at na-offend si Judas. Marahil marami ng mga instances na kinokorek siya ng Panginoon. Marami mga instances sa kanilang 3 taon na pagsasama-sama, maaaring may mga panahon, hindi lang na-record, na si Judas ay pinapaalalahanan ng Panginoon, tinatama ng Panginoon, tinutuwid ng Panginoon, pinipilit ng Panginoon na siya ay mag-self-correct. Pero maraming beses marahil sa loob ng 3 taon at kalahati na hindi naman nagpabaya ang Panginoon i-develop ang karakter ni Judas. Hindi yan pababayaan ng Panginoon, Panginoong Hesus pa. Walang makalilipas sa pansin ng Panginoon. Kung may karakter ka na dapat mong iayos, hindi yan makalalampas sa pansin ng Panginoon. So if we will assume, sa loob ng 3 taon at kalahati with Judas, hallelujah, being his inner circle among the orbits, among the 12 na pinakamalapit, insider, hindi maaaring hindi siya kinukorek ng Panginoon. Pero ito po, masyado nang naging hayag ang offensement ni Judas. Basahin po natin sa John chapter 12. John chapter 12. Verse 3 hanggang verse 7. Praise God. Siguro simulan natin sa verse 1. Then 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus, who had been dead, whom he had raised from the dead. So, sa John 11 kasi, alam natin yung account na si Lazarus ay nabuhay na magmuli. Praise God. At kinailangang i-single out ng Panginoon ang pangalan niya, Lazarus, come forth, kasi kung hindi, baka kung sinabi niyang bangkay, bumangon ka, lahat ng mga nakalibing doon sa sementeryo ay mabuhay na lahat. Specifically, ang gusto lang buhayin ng Panginoon ay si Lazaro, sapagkat hindi pa panahon ng ibang mga santo ay mabuhay. So tinawag niya si Lazaro para mabuhay na magmuli. At alam ninyong kasaysayan,
pinagbalakan ng mga religious leaders na patayin si Lazaro at ipapatay ang Panginoong Hesus. Pero hindi nagtagumpay ang mga religious leaders na ipapatay muli si Lazaro. Hallelujah. At dito, napakagandang mensahe sa resurrection na ang Panginoon lang ang firstborn among the dead. Siya lang ang kauna-unahan, the firstborn among the dead. Ibig sabihin, si Jesus lamang ang nabuhay na magmuli, na hindi na namatay muli. Kaya sinabing first fruits among the dead, si Jesus lang ang nabuhay na magmuli, tapos hindi na namatay uli. Si Lazaro nabuhay na magmuli, pero si Lazaro ay namatay muli. Pero ang Panginoong Hesus nang mabuhay na magmuli, hindi na namatay muli. Kaya siya ang unang bunga ng pagkabuhay na magmuli. Hallelujah. I-analyze po niya, wag niyong sabihin, si Jesus naman katulad lang ni Lazaro na buhay na magmuli. Ang pagkakaiba nila, si Lazaro binuhay na magmuli, pero namatay uli. Pero si Jesus nang mabuhay na magmuli, hindi na namatay muli. At siya lang ang kauna-unahan at kaisa-isahang nagtatag ng Kristyanismo na ang founder ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli at hindi na namatay muli. Lahat ng founders ng religion for that matter, namatay, inilibing, hallelujah, nabulok sa libingan, hindi na nabuhay na magmuli. Kaya ang Christianity ay napaka-unique na Christianity sapagkat, sabihin natin, per se, sabihin natin si Jesus ang founder ng Christianity na namatay, inilibing, nabuhay na magmuli at hindi na namatay kahit kailan. Kaya yung ating tinatayuang Kristyanismo ay napakatibay na tuntungan. Sapagkat ang nagtatag nito'y namatay, inilibing, nabuhay na magmuli at hindi na namatay uli. Compared to some other religions founded and established by man. Hallelujah. Kaya mga side notes lang po yan. Side notes lang po yan. Mahalagang paalala. So, praise God, pagdating sa verse 2, There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of those who sit at the table with Jesus. Biro mo, ang katabi mong kumakain, yung binuhay mong magmuli. 4 na araw nang nangangamoy. Hallelujah, binuhay mo, tapos nagkakapi kayong dalawa. Hindi kaya pwede mong kumustahin, ano nangyari sa'yo sa libingan? Nagkukwentuhan yung binuhay at yung bumuhay. Nagkakapi sila, nagtsatsaa over a cup of coffee sa table. Tapos ang nagsaserve si Martha. Na di ba naman si Martha naman yung Panginoon? Paalalahanan mo naman si Maria. Ako na lang nang ako naglilingkod. Nasaan ba si Maria? Samantalang si Maria nakikinig sa paanan ng Panginoon ng mga salita at mga aral ng Panginoon. Di ba? Praise God. Hallelujah. Tapos, ang sabi po sa verse 3, Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. Hallelujah. And the house was filled with the fragrance of the oil. So, tignan po natin kung gaano kalalim, ka-extravagant ang pagsamba at paglilingkod ni Maria. Hallelujah. Yung kapatid ni Martha at kapatid ni Lazaro. Hindi ba napaka-costly, napaka-extravagant ng pagsamba at paglilingkod at pagkilala ni Maria sa Panginoong Hesus? Sapagkat nung ang Panginoong Hesus ay nakaupo na sa lamesa kasama ng kanyang kapatid na si Lazaro, ay binuhusan niya, hallelujah, ang paanan ng Panginoon, ng isang pabangong ang kahalaga. Ang sabi po sa Bible, very costly na oil. At kaya very costly na oil, ito ay katumbas ng isang taong sahod ng isang pangkaraniwang empleyado. Can you imagine the cost of the perfume that was used to extravagantly worship Jesus? Hallelujah! Ang cost po is 1 year of your salary. Pag sama-samahin mo ang lahat ng sahod mo sa isang taon,
ibibili mo lang ng isang pabangong napakamahal, pagkatapos ibubuhos mo lang sa paanan ng Panginoong Hesus. Hallelujah! At pagkatapos buhusan ng pabango, ano pat ang halimuyak nito'y pumuno sa buong kabahayan. Hallelujah! Pinahiran niya ng kanyang buhok ang paa ng Panginoong Hesus bilang pagpaparangal. Hallelujah! At hindi niya nalalaman bilang paghahanda sa kanyang kamatayan at paglilibing. May nakapansin sa halaga ng fragrance ng perfume, which is about 1 year cost of salary, napansin ito ni Judas, hindi nakalampas sa pansin ni Judas. At ang unang-unang naglaro sa kaisipan ni Judas ay, sayang. Sayang. Sabi po, basahin po natin. But one of his disciples, specifically Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, "Why was the fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor?" In other words, sinasabi ni Judas, sayang, sana naging ayuda na lang yan. Parang may alam ako dyan, hallelujah. Bakit ibinili pa? Sana ipinang-ayuda na lang. Akala mo nagmamalasakit si Judas? Ang hindi mo alam, hindi pagmamalasakit ang laman ng puso ni Judas. Kung hindi ang laman ng kanyang puso, yamang siya ang treasurer, mababawasan pa yung ilalaglag sa kanyang bulsa, sa kanyang money bag. Kung naipagbili, di nalaglag sa bulsa, hallelujah, sa money bag ni Judas. Di ba? Pagpatuloy po natin. Why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? Tapos nagsalita ang Panginoon, sabi niya, this is said, not that He cared for the poor. Look at the motivations or, hallelujah, the reasons behind. But because He was a thief, and that He had the money box or money bag, and He used to take what was put in it. So dito po, malinaw na malinaw, kasi si Judas ang treasurer, kumukupit sa ingat at kayamanan ng grupo. At kung maipagbili yung pabango, mailagay sa kanyang money bag, di mas marami siyang makukupit. Hindi dahil nagmamalasakit sa mga pahihirap. At alam ba ninyo na marami pa rin hanggang ngayon ay ganyan sa pamahalaan at sa ministeryo? Sa pamahalaan, sa ministeryo at sa iglesia? Na maraming nagpapanggap na nagmamalasakit, samantalang ang kalooban ay para lang makapanakit, para lamang magawa ang nais nilang masamang balak na gawin. Kaya gumagawa ka ng mabuti, mamasamain ka. Wala kang gagawing mabuti na magiging mabuti sa paningin ng isang kurap at magnanakaw. Yan po ang sinabi. Sabi po sa Bible. Praise God. Forgive me for my 1-minute political speech. Praise God. Hallelujah. But Jesus said, let her alone. She has kept this for the day of my burial. For the poor you have with you always. But me you do not have always. Medyo na-offend si Judas sapagkat sinansala ng Panginoon ang kanyang mga maling pakay. Sabi ng Panginoon sa kanya, hayaan mo si Maria. Hayaan mo siya. Leave her alone. Kumbaga sa ating salita, huwag kang makialam. Huwag mo pakialaman si Maria. Pabayaan mo siya sa kanyang pagsambang ginagawa. Hayaan mo lang siya. Sa salitang yan, na-offend si Judas. Alam ba ninyo na maraming leader, pag sinasaway ng pastor, na-offend? At yung offensement, ginagamit ng kaaway? Para pagka na-offend yung leader mo, papalitan ng salamin
At ang makikita na lang ng mga mata niya, pawa na lang masasama at hindi na makikita ang gagawing mabuti sapagkat ang suot niyang salamin ay lens and eyeglasses of offensement. At yan ang ginawa ng diablo kay Judas. Na-offend siya. Una, na-offend siya na sinabi ng Panginoon sa kanya, pabayaan mo si Maria. Hallelujah! Alalahanin mo na ang ginawa ni Maria ay mababanggit kapag ang ebanghelyo ay binabanggit sapagkat walang katulad niya na gumawa nito sa Panginoon. Hayaan mo siya. Parang gustong sabihin ng Panginoon, hindi mo nalalaman ang sinasabi mo. At maniwala kayo sa gawain ng Panginoon. Sana wala niyan sa The Life Giver Church. Pero sa gawain ng Panginoon, maraming ganyan na wala nang nakikita kung hindi ang mga pangit na ginagawa ng mga leader at pastor at ng iglesia at wala nang nakikitang mabuting ginawa. At ang masama ngayon, hallelujah, noon wala silang Facebook, kaya sila lang ang nakaalam. Pero ngayon, hayag na hayag sa social media, ang mga offensement na nararamdaman ng mga members pagkatapos ipangangalandakan sa Facebook ang lahat ng kanilang nadadama laban sa gawain ng Panginoon. Kaya kung mas malala noon, mas ituturing kong mas higit na malala ngayon kapag ang mga members, ang mga leaders, ang mga pastor ay na-offend. Hallelujah. Ano ba yung mga platform? Twitter, Instagram, Facebook, Messenger, para ipahayag ang damdamin ng sino mang nagmumula lang sa na-offend. Hallelujah. Forgive me for saying this, but this is a general message. And we are not singling out anyone. This has happened to Jesus Christ. And this is still happening to amongst all of us. Kaya sabi ng Panginoon, hayaan mo si Maria. Leave her alone. Hindi mo nalalaman ang kanyang ginagawa. Pagkatapos sinabi ng Panginoon sa kanya, parang gustong sabihin, mahihirap? Magmalasakit sa mahihirap? O personal lang na pagmamalasakit? Sabi ng Panginoon, ang mga mahihirap ay lagi ninyong kasama. Pero ako'y hindi nyo laging kasama. Sa kaisipan ng isang puso at isip na na-o-offend, sasabihin niya, yabang naman ito, napaka-arrogant mo naman, Panginoon, para isa-isang tabi ang mahihirap at pagkatapos ipagmalaki mong ikaw lang ay hindi laging kasama. Napaka-arrogante mo naman, Panginoon. Para isa-isang tabi ang mahihirap at pagkatapos ikaw ang pagtuunan ng pansin. Na-offend si Judas sa sinabi ng Panginoon, ang mahihirap lagi niyong kasama. Pero ako hindi niyo laging kasama. Sa lente ng isang taong na-o-offend, sa lente ng isang taong ayaw magpatama at magpatuwid, sa salamin ng isang taong walang alam, walang mahalaga at walang tama kung hindi siya, mamasamain ang sinabi ng Panginoong Yesus at sasabihin wala kang malasakit sa mahihirap. At ang sarili mo lamang ang inaalala mo. Pero hindi nalalaman ni Judas ang kanyang sinasabi. Kaya nga ako, pagka may nababasa ako, may nababalitaan ako, may naririnig ako, hallelujah, sinasabi ko na lang, pasensya na po. Hindi nyo alam ang inyong sinasabi. Paumanhin po, hindi nyo nalalaman ang inyong sinasabi. Pag may naikwento sa akin, sasabihin ko lang, pagpasensya na lang natin, hindi nila alam ang kanilang sinasabi. At palibhasa, hindi nila alam ang kanilang iniisip, sinasabi at ginagawa, unawain na lang natin. Tayong nakakaunawa, umunawa. Sa mga mahirap, unawain.
Hallelujah. Kung papatulan ng Panginoong Yesus. Kung papatulan ng Panginoong Yesus. Hallelujah. Hindi lalabas ng buhay si Judas doon sa loob. Kay Lazaro pa lang, bugbog sarado na siya. Pero gumanti ba ang Panginoon? Naghiganti ba? Nagpakita ba ng hindi mabuti? No. Isinama pa rin niya si Judas sa huling hapunan na inihanda mismo ng Panginoon. Isinama pa siya sa huling hapunan. Sapagkat hindi nag-react ang Panginoon negatively sa mga offensement ni Judas. Actually, doon sa verse 9, pagpapatuloy natin, yung sinabi ko kanina, now a great many of the Jews knew that he was there at Lazarus' house, and they came not for Jesus' sake only, but that they might also see Lazarus, whom he raised from the dead. Na gusto rin nila, sabi sa verse 10, but the chief priests plotted to put Lazarus to death also. So yun sinasabi, yung kinwento ko sa inyo kanina, hindi lang binalak ng mga religious leaders ang patayin si Jesus, pati si Lazarus na binuhay na magmuli, pinagbalakan din nilang patayin. Kaya lang sinansala siya ng mga leader. Sabi ng mga leader niya, buti may nagbulong dun sa saserdote, dun sa pari. Pag pinatay natin si Lazaro, naku, lalong sisikat ang Panginoon. Kaya hayaan mo na lang si Lazaro. Sabi ng Pariseyon, di bali, isa na lang ang patayin natin para sa kaligtasan ng buong lungsod. So si Jesus. Praise God. So, parang nalilibang ako Amen. Sarap pag-usapan no? Sarap pag-usapan. So pagdating sa John chapter 13, offend na si Judas. Nagpatong-patong na yung offensement. Hindi niya dinil yung kanyang offense personally. Hindi siya nag-self-correct. Hindi siya nagbago ng kanyang damdamin sa Panginoon. Nagpatong-patong na yung sama ng loob, heap upon heap na mga bitterness, yung binhi na nagsimula lang sa isang beses na nakorek siya, hindi niya inayos, hindi niya dinil personally yung mga negative na seed that was injected upon his mind. Tapos yung seed of betrayal, yung seed of deception, yung seed of offensement na naglaro sa isip, bumaba na sa damdamin. Pagtapos sa damdamin, nagpatong-patong na yung wala na siyang nakikitang ginagawa ng Panginoong Yesus na tama, wala nang sinasabi ang Panginoon na tama, wala nang ginagawa ang Panginoon na tama. Kasi ang salaming suot ni Judas ay salamin na eyeglasses of offense, eyeglasses of deception, and eyeglasses of betrayal. At kapag kaganyan, kahit kasama mo sa bahay, kahit matalik mong kaibigan, kahit, hallelujah, nag-invest ka pa ng oras, nag-invest ka pa ng training, nag-invest ka pa ng discipleship, nag-invest ka ng salapi, nag-invest ka ng iyong buhay, kapag hindi na palitan ng salamin at hindi na deal personally ng taong na-o-offend, wala nang gagawing tama, wala nang sasabihin tama, wala nang babalaking tama ang kapwa-tao niya na na-offend siya. Hallelujah. Yan po yung nagaganap. At yan po ay ikakapitalize ng demonyo. Nakikita ng demonyo kung ano ang isipan mo sa sinasabi mo. Kung ano ang laman ng isip mo sa mga laman ng damdamin mo at sa iyong mga ginagawa. Hindi naman alam ng demonyo laman ng isip mo Nagtatanim lang siya ng nagtatanim. At malalaman lang ng demonyo kung nagiging successful siya sa pag-i-inject ng mga negative seed of deception, offense, and betrayal. Kapag lumalabas na sa bibig mo, kapag hinahakbang mo na, pinag-aalayan, pinagkanaw ka na ng kape, nakasimangot ka pa, pinagligpitan ka ng pinggan, minabasama mo pa, pinaghain ka ng pagkain, hindi ka pa nakukontent, hindi ka pa nasisiyahan. So ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo, nagpapahayag ng laman ng isip mo. Lahat ng ginagawa mo at sinasabi mo, nagpapahayag ng laman ng isip mo.
sapagkat lahat ng iniisip mo ay bumababa sa damdamin mo at ang damdamin mo ang nagdidikta sa mga disposisyon, desisyon at mga hakbang na gagawin mo. Kaya nga kung nasa isipan, hindi pa itinuturing na totoong kasalanan, hindi pa itinuturing na kasalanang ganap, natutukso ka pa lang sa isip. Pero kapag ang isipan mo'y lubusang natukso, bababa sa damdamin, at kapag ang damdamin ganap na natukso na, yan na ang hahakbangin, sasabihin at gagawin mo. At yan ang nangyari kay Judas. Kaya ang sabi sa 13 verse 2, hallelujah, malinaw po dyan, and supper being ended, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot to betray Jesus. So naging very successful ang demonyo sapagkat nakita niyang bukas na bukas ang isipan ni Judas, at dahil bukas ang isipan niya, pinuno niya ng pandaraya, panglalason, puro dumi ang inilagay sa kaisipan. Pagkatapos bumaba sa emotion, sa feelings, hallelujah, sa damdamin ni Judas, tapos yan ang naging laman ng bibig niya, for out of the abundance of the heart, your mouth will speak. Then all the while, handa na siyang gampanan ang premeditated, hindi overnight, hindi accidental betrayal. This has been premeditated because of heap upon heap offense na hindi na deal ni Judas sa kanyang kalooban. Hallelujah. And then, sa kabila ng lahat ay nalalaman na ng Panginoon, pinagsilbihan pa din siya ng Panginoon. Ang totoo, isa siya sa hinugasan ng paa ng ating Panginoong Jesus. Bagamat ang sabi ng Panginoon, lahat kayo ay lilinisin, pero mayroong isang hindi malilinis. Sabi ng Panginoon, lahat kayo ay malilinis, pero mayroong isa na hindi malilinis. Sa kabila ng lahat ng alam na ng Panginoon, nag-react ba ang Panginoon? Hindi ba pinagsilbihan pa rin niya si Judas? Hinugasan pa rin niya ang paa ni Judas? At hindi ba pinagsilbihan pa ng communion ng pagkain ng tinapay at alak? Bagamat sinabi ng Panginoon, ng pagsawsawan ko ng tinapay na ito ay ang siyang magkakanulo, hindi pa rin hayagang sinabi ng Panginoon sa 12 alagad kung sinong magkakanulo. Nirerespeto pa rin ng Panginoon na baka hanggang sa huli ay magbago siya ng isip. Kaya hindi niya hayagang sinabi, kahit pinipilit na ibulong ni Jesus kay John, the disciple whom Jesus loved, na humilig pa sa dibdib ng Panginoong Jesus at pabulong na tinanong, sino yung magkakanulo na pagsasawsawan mo ng tinapay? Sinabi ba ng Panginoon kay John? Ibig sabihin ng Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataong napakayaman at napakasagana na hanggang sa huli ay bigyan ng tsansa si Judas na ayusin ang kanyang offensement, ang kanyang damdamin, ang kanyang kaisipan. Na baka hanggang sa dulo nito ay magsisi siya at magbago ng isip at pagsisihan ng lahat ng kanyang ginawa. Kaya kahit dun sa punto na nakikisalo na sa mga alagad, naisawsaw na nga yung tinapay kay Judas, hindi pa rin naunawaan ng mga alagad. Kaya nga ang tanong ng mga alagad, sino yung magkakanulo? Ako kaya? Ako kaya? Is it I, Lord? Is it I, Lord? Ganda nga ng mga alagad nang sabihin ng Panginoon, may isa sa inyong magkakanulo. Ang mga alagad, ang tanong kaagad, ako kaya? Ako kaya? Ngayon, pag sinabi ng Panginoon, may magkakanulo, siguro siya. Siya kaya? Siya kaya? Siya kaya? Yung mga alagad, sabi nila, ako kaya? Personal na itinatanong. Ngayon, pag tinanong ng Panginoong Jesus, may magkakanulo, siguro sasabihin ng mga alagad, siguro siya. Siya kaya? Siya kaya? Ipupwera yung sarili. Pero ang mga alagad, matino pa rin ang kalooban. Ang sabi ng mga alagad, ako kaya? Tapos sabi ng Panginoon kay Judas, gawin mo na ang dapat mong gawin. Hindi pa rin nalalaman ng mga alagad kung anong ibig sabihin ng Panginoon. Sapagkat nasanay sila na si Judas na may dala ng ingat yaman ay lalabas para bumili ng pagkain. Kaya ang isip ng mga alagad, tutulong sa mahihirap
o di kaya ay bibili ng kanilang pagkain. Kasi kung alam ng mga alagad na siya yung magkakanulo, hindi na lalabas ng buhay si Judas doon sa upper room. Doon pa lang, bugbog sarado na yun. Baka siya ang unang inilibing. Pero hindi sinabi ng Panginoon. Kaya nagawa ni Judas ang mga balak niyang gawin. Pero sa lahat ng ito, purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay naging matatag. Naging sakit ng damdamin niya yan. Hallelujah. Hindi maaring hindi maapektuhan ang kanyang pagkatao. Nasakta ng Panginoon. Actually, nang sinasabi niya na may magkakanulo, ang kalooban ng Panginoon ay sakit na sakit. Sinabi po yan sa John 13. Ang sabi po, He was so grieved and testified that one of you will betray me. Nasasaktan ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat yung alagad na kanyang inalagaan, alagad na kanyang itinuring na matalik na kaibigan, alagad na inalalayan na tinuruan, pinili sa marami, pinagkatiwalaan ng pinakamahalagang tungkulin sa ministeryo. Naging bukas dahil lamang sa na-offend sa mga salita ng Panginoon. Salita lang po yan eh. Hindi pa nga siya hinataw, hindi pa nga siya pinalo, hindi pa siya sinaktan. Nagsalita pa lang ang Panginoon. Hindi niya na-deal yung kanyang offensement. Hindi niya na-deal yung kanyang siya'y na-offend. And I pray, hallelujah, tonight, kung may pagkakataong ikaw ay tinutuwid ng iyong pastor, pinapaalalahanan sa mga bagay na dapat gawin, huwag sana kayong ma-offend. Isipin ninyo na hindi ito sa kapakanan ni pastor. Ito'y sa kapakanan nating lahat. Kung ang mga magulang mo itinutuwid at itinatama ka, huwag ka sanang ma-offend kapag ang tatay mo, ang nanay mo, itinutuwid ang mga pagkakamali mo. Hindi yung pag pinagalitan ka, para mo nang winalang halaga ang pagkaama at pagkaina ng mga magulang mo. Na halos hindi makain ang mga sinasabi mo laban sa kanila. Pero kung iisipin mo, kanino bang kapakanan ang kanilang itinuturo sa iyo? Hindi ba't kapakanan mo? Hindi ba't kapakanan ang kinabukasan mo? Kung ikaw ay kapwa pastor at naitalaga sa isang gawain, at naitutuwid ng obispo, hindi ba dapat ituring mong pasalamat ang ikaw ay paalalahanan sapagkat may nagmamalasakit sa iyong ministeryo? Huwag mo sanang ituturing na ito'y personal na bendeta lamang o paghihiganti laban sa iyo. Ano naman ang mahihita ng obispo? Hallelujah sa mangyayari sa iyo. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay member ng church, at may mga bagay na hindi mo nagugustuhang ginagawa at sinasabi ang pastor mo, sana ipagdasal mo ang iyong pastor. Huwag mong sasaktan, huwag mong lalaitin, at gagamitin ang social media platforms para ipahayag ang mga damdamin mo na kung pag-aaralan mo lang ay hindi dapat gawin ng isang miyembro ng gawain ng Panginoon. Minsan nakalulungkot na kapag ikaw ay nadaya na, natamna na ng kung ano-ano, minsan ang nasa isip mo na lang ay ang para sa iyo. Kaya paalala lang. Hallelujah, nasaktan ng Panginoon. Pero sa kahit na siya'y nasaktan, hindi pa rin niya pinahigantian at ginawa ng masama si Judas. Hanggang sa huli, binigyan siya ng pagkakataong mag-self-correct. At hanggang sa huli, binigyan siya ng pagkakataong maunawaan. Tama ang sinasabi ng Panginoon. Kaya pagdating, sayang, marami pa sana. But my time is up. Just to conclude, pagdating sa Garden of Gethsemane, hindi ba't si Judas nagsama ng 1/10 of legions?
1/10 of legions is 600 troops, 600 soldiers. Ang isang legion ay 6,000 more than. Kaya pag yung isinama ni Judas na 1/10 of legions ay 600 soldiers. At yung 600 soldiers na isinama niya, hallelujah, sa John 18, sa Mark 14, ay ang pinapiling sundalo ng Tower of Antonia. Hindi basta-basta mga sundalo. Nagsama siya ng mga piling sundalo ng emperador na nakatalaga sa Tower of Antonia, dedicated to Mark Antony. Yung isang napakatibay na tower. Doon galing yung 600 soldiers. Pagkatapos nagsama ng officers, mga 300 na officers. At yung mga 300 officers, yan yung nakatalaga sa Praetorium. Pretorio. Yan yung mga humahagupit. Yan yung mga berdugo. Berdugo ng emperador na nag-e-execute ng parusa sa kriminal. Isinama din ni Judas. Pagkatapos sinama niya yung mga religious officers and leaders na pinangungunahan ng assistant highest priest, yung high priest, ang pangalan ay si Malchus. Pagkatapos may dalang lampara, may dalang mga torches, at pinuntahan si Jesus sa Garden of Gethsemane. Geographically, ang Garden of Gethsemane, hindi lang hardin. May libingan, malalaking libingan na nakabukas. Mga samot-saring mga halaman. At mga matitinik na halaman. Pagkatapos may libingan, may garden, at may mga kuweba. Later on, pag-aaralan natin bakit ganyang karami ang isinama ni Judas. Alam niyo kung bakit? Confused na si Judas. Si Jesus lang ang huhulihin, pero na-confuse si Judas dahil maraming beses na pinagbalakan ng mga sundalong hulihin si Jesus, hindi nila mahuli-huli. Napakabilis. Parang flash na kapag huhulihin na, ay nawawalang bigla. Kaya ang inisip ni Judas, magsama ng mga sundalong magagaling, magdala ng lampara, magdala ng mga torches, kasi baka si Jesus ay makaligtas at makatakas uli at sila'y magdamag sa libingan, sa mga kuweba, dahil confused na si Judas. Pagdating ni Judas sa Mark 14, sabi niya, ang hahagkang ko ay ang siyang huhulihin ninyo. Pagsapit ni Judas, tinawag siya ng kanyang Panginoon, hallelujah, at sinabing, aking kaibigan. Aking kaibigan. Tinawag siya ng Panginoon, kaibigan. Tinawag ba siya ng Panginoon, damuhukang na-offend na leader? Sabi ng Panginoon, aking kaibigan. At ang ibig sabihin ng kaibigan ay hindi basta kaibigan. Ang Greek word ng kaibigan ay close among closest friend. Hindi pa rin nagbago ang pagtingin ng Panginoon kay Judas sa kabila ng kanyang pagkakanulo. Ganyan nag-react ang Panginoon sa betrayal. Nalalaman niyang ang mga taong ito'y biktima lang na dapat patawarin. Biktimang dapat ay unawain. Biktimang dapat bigyan ng pagkakataon. At biktimang may pagkakataong manumbalik. Biktimang maaaring ma-restore. At biktimang maaaring ma-redeem. Hanggang sa huli. Pagkatapos nang hilalikan siya, ang kiss na binabanggit dito ay kiss of deception. Halik ng pagkakanulo. Ang tawag dito ay halik ni Judas. Kaya si Judas maraming tawag. May Judas belt, may Judas bag, at may Judas kiss. Related, attributed to Judas. Nang halikan ni Judas ang Panginoon. Hallelujah, tinanggap ni Jesus ang halik. Bagamat ang halik na ito ay may maling pakay.
Hindi sinansala ng Panginoon. Tinanggap pa rin ng Panginoon. Kahit alam niyang pandaraya, kahit alam niyang panlilinglang, hindi nag-react ang Panginoon. Yakap niya, tinanggap niya, para sana mapatawad, para sana mabago, at para sana maitawid ang kanyang kamalian. Mga minamahal, sa kasaysayang ito, ngayong pagdiriwang ng Holy Week, alalahanin natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Alalahanin natin na kahit ilang beses ka magkamali, hindi masusurpresa ang Panginoon. Tatanggapin mo pa rin ang kapatawaran niya. Alalahanin mo man ang pinakamalupit na pagkakanulo, kaya pa rin pagtiisan ng Panginoon. Ang pinakamalupit na pag-deny, kaya pa rin tanggapin ng Panginoon. Kaya ano man ang nagagawa natin, ilang beses man tayo madapa, ilang beses man tayo magkamali, hindi magbabago ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Hindi mo man siya mahal, mamahalin ka pa rin niya. Talikuran mo man siya, hindi ka niya tatalikuran. Magkulang ka man, hindi siya magkukulang. Wala kang gagawing masama na magpapabawas sa pag-ibig niya sa iyo. At wala kang gagawing mabuti na magpapadagdag at mapagbabago ng pagmamahal niya sa iyo. Mamahalin ka niya, maging sino ka pa man. Kaya ngayong gabi, pagyamanin natin, tanggapin natin, paniwalaan, at maranasan ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang pagpapatawad, at pagtanggap ng ating Panginoon sa ating lahat unconditionally. In Jesus' name, amen and amen. Mahal na mahal po namin kayo sa pag-ibig ng Panginoon. And I pray, hallelujah, na sa pamamagitan ng mensaheng ito, hallelujah, ay nadagdagan ang ating pagkakilala at pagkaunawa patungkol sa grasya, sa pag-ibig, at sa kung gaano kalaki at kadakilang kahabagan ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Pagdiwang natin ng Holy Week, ng laman ng ating isip at kalooban, ay ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. At ang ibinayad na halaga para tayo ay maligtas. Can I pray for you? Loving Heavenly Father, I just want to honor and thank you for the opportunity that was given unto me and to all of us that we can be able to minister your word to your people. And tonight, I just want to honor and thank you for an open heart and an open mind that have received the word of God by the power of your Spirit. Lord, I pray that everyone may be enlightened, may be encouraged, and may be strengthened. And notwithstanding our mistakes, our weaknesses, our shortcomings, and our failures, our Lord Jesus Christ will remain to be so in love with all of us. Our Father will remain to be so in love with all of us. And the Holy Spirit will remain to be so unconditionally loving each and every one. Lord, salamat po ng marami. And I pray that everyone, kung may mga kamalian kami, kalikuan at kasalanang nagagawa, kung may pagkakataong mag-self-correct, itama na namin ang aming sarili. Iayos na namin ang aming pananaw at pagkaunawa patungkol sa pag-ibig at grasya ng Panginoon. The Lord Jesus Christ is giving us enough spaces for us to self-correct and help us to buy up the opportunity that we change our minds. Hallelujah. And we receive the grace, the mercy, and the unconditional love of God. Lord, bless your people tonight, wherever they may be. May they be strengthened, may they be renewed, may they be re-energized, and may they be restored. In Jesus' name, amen and amen. We love you all so much with the love of Jesus, and we hope that we enjoy the celebration of Easter in Jesus' name. Amen. See you on Friday para po sa isang message on It is Finished.
God bless you all. In Jesus' name.